Samantala, balikan natin si Dr. Teresito Bacolcol ng FIVOX, hinggil pa din sa 7.4 na lindol sa Mindanao. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po ulit. Yes ma'am, magandang tanghali din po sa inyo. Sir, una po sa lahat, ano po ang detalye nitong 7.4 o 7.5 magnitude na lindol ngayong umaga na nangyari nga po? It's magnitude 7.4 and kaninang umaga nangyari ito at 9:43 a.m. Base sa aming base sa na-report sa atin, ang pinakamataas na intensity is intensity 5 sa may Compostela, Maco, Mawab, Moncayo, Montevista, Nabunturan, at Pantukan in Davao de Oro. Intensity 5 din sa may Asuncion, Braulio, Duale, Carmen, New Corellia, Apanabo City, Island, Garden City, Usamal, Santo Tomas, and Tagum City sa may Davao del Norte. Intensity 5 din sa may Davao City, Jose Abad Santos in Davao Occidental, in Katil and Mati City in Davao Oriental, intensity 5. Kidapawan City, intensity 5. Sa Abel, Gran, and Malongon in Sarangani, intensity 5. Intensity sa Coronadal City, Tampakan, and Tukpi in South Cotabato, intensity 5 din. Pati na rin sa General Santos City, Butuan City, Claver, Gigakit, and Mainit in Surigao del Sur, intensity 5. So yung epicenter po natin ay nasa 43 kilometers north 87 east of Manay in Davao Oriental, and yung source po ng lindol is the Philippine Trench. Opo, Dr. Bacolcol, si ASEC Albert Domingo to ng DOH. Sir, mula po sa inilabas na tsunami alert na sa pagkaintindi po namin ay enforce pa rin ho ba? Tama po ba yun? Ano po ba ang inaasahan ngayon ng ating mga kababayan natin sa coastal areas? Gaano po kataas yung tubig na inaasahan mula sa posibleng tsunami at saang mga lugar po ito? Kanina nagpalabas na ng tsunami warning kasi po based sa ating simulation, pwede po magkaroon ng tsunami waves as high as more than 1 meter above normal tides, and maybe mas mataas ito on enclosed bays and straits. And kanina nagpalabas tayo ng advisory saying na magkaroon ng immediate evacuation sa mga coastal communities in Eastern Samar, Dinagat Islands, Davao Oriental, Southern Leyte, Surigao del Norte, Leyte, and Surigao del Sur. So, sinasabi natin ay yung tsunami waves are expected to arrive, or we're expected to arrive at 9:43 kanina to 11:43 din kanina. But so far, wala naman tayong na-report na destructive tsunamis based doon sa ating sea level gauges. Okay, Director, si Angelique Lazo na po ito ng PTV. Ano po ang uri ng fault o yung geological feature na pinagmulan ng lindol na ito? Ito po ba ay tectonic o ito po ba ay paggalaw ng plate sa may Philippine Trench? Ito po ay tectonic in origin, and ang source po nito is the Philippine Trench. So ito yung seafloor natin dumigit-git pailalim, and as a result nagkaroon ng friction, and nung na-overcome na yung friction, ito na yung na-produce na lindol, which is magnitude 7.4. Dr. Bacolcol, this is Aljo Bendio, mayong hapon. Kung posible ang aftershocks, ano ang mga dapat asahan o gawin ng ating mga kababayan diya sa Davao? At gaano po katagal karaniwang mararamdaman ito mga aftershocks? At Doktor, may kaugnayan ba ito sa mga sunod-sunod na lindol? Una sa Cebu, then nangyari po diyan sa Baguio, ngayon naman dito sa Davao. Okay, so wala pong connection yung mga nangyaring lindol sa Cebu, sa Baguio, and ngayon naman sa Davao. It's just that, again, we have 180 active fault segments, and these are all capable of generating earthquakes, and pwedeng sa dinami ng ating mga earthquake generators, meron pa tayong trenches, pwede itong magkakasabay-sabay. Now, yung question kung hanggang kailan magtatagal yung mga aftershocks, this may last for several days to several weeks. And so far, ang pinakamataas na aftershock na naitala natin is magnitude 5.8. And yung paalala natin sa ating mga kababayan, if there is a strong aftershock, they do the duck cover and hold. Ito naman yung palayan natin turo-turo sa kanila. And then once the shaking stops, they have to evacuate immediately. Now, kapag may napansin silang visible damage sa kanilang bahay or sa mga structures kung saan sila namamalagi, wag muna silang pumasok because
structurally compromised buildings should not be reoccupied unless certified safe by their municipal or city engineers. Doktor, nabanggit niyo po kanina na asahan na po yung mga aftershocks. Meron po bang posibilidad na masundan pa ito ng mas malakas na lindol? When we say mas malakas pa kaysa magnitude 7.4, hindi po mangyari yan kasi by definition, aftershocks are 1 magnitude lower than the main shock. So yung aftershock natin at most would just be, if this is 7.4, would just be around 6.4. But so far, again, ang pinakamataas na aftershock na na-record natin is magnitude 5.8. Opo, Dr. Bacolcol, para naman po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ang ginagawa ng PHIVOLCS sa mga unang oras pagkatapos ng ganitong kalakas na lindol? Biglaan po kasi ito. Ano yung unang ginawa ng PHIVOLCS, sir? Well, kaagad nagpalabas tayo ng tinignan muna natin kung saan nagpa-plot yung lindol, and kapag nasa dagat, and then kapag nakita natin na malakas naman siya and mababaw, naglalabas kaagad tayo ng tsunami warning. And then naghintay tayo ng information, and then as we get more information coming from our seismic stations, we recalculate the magnitude, and then at first we calculated the magnitude to be around 7.6, and then now after we receive more information, nagkaroon ng recomputation, and it's now 7.4. Okay, Direktor, sa inyo pong obserbasyon at monitoring, meron po bang kakaibang pattern o kakaibang movement sa tectonic plates dyan sa Mindanao region itong mga nakaraang linggo bago po ang lindol na ito? Wala naman po. Again, this is just normal occurrence, especially along our trenches. From time to time, nagkakaroon tayo ng mga malalakas na paglindol. In fact, meron din tayong paglindol dito noong December 2023. Nagkaroon din po tayo ng 7.4. Pero dito naman, banda sa Surigao area. So, this is not surprising because, again, Philippine Trend is very much active. Direktor, kumusta sa ngayon ang koordinasyon ng PHIVOLCS sa NDRRMC at mga lokal na pamahalaan sa Davao? Maganda naman yung koordinasyon natin. In fact, may team pa rin tayo ngayon na nasa Davao. Nagsagawa sila ng walk the fault activity. Kasi sa Davao City, may mga active faults tayo. And nagsagawa sila ng walk the fault activity since Monday until ngayon sana. But since nandun na sila, we will ask them to investigate yung impact ng mga possible impacts as a result of this magnitude 7.4 event. Okay, Direktor, isingit ko na rin po, kasi matagal na natin pinag-uusapan ng the big one dito po sa Luzon, sa Metro Manila in particular, 7.2 ang sinasabi pong magnitude dyan. Maaari, po. But this is 7.4. This is even bigger. Mas matindi pa po ito. Bakit po hindi rin ganun ka-devastating, although may mga bumagsak din po ng mga kisame at may mga buildings din pong apektado, bakit ano ho yung exactly nangyari dito sa earthquake na ito? For one, malaki po ito sa mga communities. It's nasa dagat, it's 43 kilometers from Manay. And again, nasa dagat ito kaya wala siyang masyadong effect. But kung nasa lupa ito and it transects densely populated communities, then we may see rather more damages. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol.